Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3481. Ang mga salita ni Jack ay nagpalakas ng kumpiyansa ni Rudy, kaya't gusto niya itong bigyan ng isang round ng palakpakan. Ang mga salitang ito ang sasabihin ng malakas. Itinali ni Jack ang susi sa isang string at isinabit ito sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, kinuha niya ang piraso ng purple gold na halos kasing laki lang ng kuko. Hindi ito nakilala ni Rudy. Nagtataka siyang tumingin at itinuro ang piraso ng ginto. Ano yon? Isa bang mahalagang spirit crystal? Umiling si Jack. Ito ay isang piraso ng purple na ginto na mayroong maraming espiritual na enerhiya sa loob nito. Ito ay halos kapareho ng isang espiritong bato, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa isa. Ang isang piraso ng ginto na kasing laki ng isang kamao ay nagkakahalaga ng halos 10 milyong mga kristal ng espiritu. Ang isang ito dito ay dapat na nagkakahalaga ng 1 milyon. Napanganga si Rudy dahil doon. Ang isang piraso ng ginto na kasing laki ng isang kamao ay nagkakahalaga ng 10 milyong espiritong kristal. Napakahirap talagang unawain. Noon, napaka-ordinaryong buhay ni Rudy. Kahit na inakala niya mas magaling siya kaysa sa iba at may higit na potensyal kaysa sa mga kapwa niya disipulo, napagtanto niya kung gaano kabiro ang kanyang iniisip pagkatapos pumasok sa Phoenix Valley. Sa panahong iyon, naisip niya na ang 10,000 spirit crystals ay napakalaking halaga na, at ang 1 milyong spirit crystals ay isang numero na hindi niya maiisip. Ang lilang ginto ay ginamit sa halos parehong paraan tulad ng mga kristal ng espiritu. Ang espiritual na enerhiya ay maaaring makuha o gamitin bilang pera. Tumingin si Jack kay Rudy at sinabing, ang lilang ginto ay itinuturing na isang mas marangyang anyo ng pera sa mga mundo ng ikalawang baitang. Ginagamit pa rin ng mga normal na angkan ang mga kristal ng espiritu bilang pera, ngunit ang ilang malalaking angkan ay gumagamit ng lilang ginto bilang kanilang pinakakaraniwang anyo ng pera. Tumango si Rudy, ang mga mata ay nakatutok sa purple gold. Sa totoo lang, marami siyang spirit crystal sa sandaling iyon, mga 10 milyong spirit crystals. Gayunpaman, sa sandaling ito alam niya. Ang 10 milyong spirit crystals ay nakakuha lamang ng isang piraso ng purple gold na kasing laki ng isang kamao. Biglang naramdaman ni Rudy na kawawa na naman siya. Umiling siya, sinusumpa ang sarili sa pagiging matako. Matapos itago ni Jack ang purple na ginto, sinunog niya ang 2 bangkay at tumingin sa malayo. Ito ay isang ganap na kaparangan, at wala man lang ligaw na damo sa paligid nila. May masasamang aura sa lahat ng dako na para bang may mga malupit na nangyari sa lupain. Sinundan ni Rudy ng tingin si Jack at kinilig. I got the chills. I feel like there are horrors all around this place. I'm not a complete coward, but I still feel a chill behind my neck. Saan ba tayo susunod na pupuntahan? Dapat ba nating hanapin ang Stage of the Nine? Magagamit na lang natin ang Golden Key para makakuha agad ng kayamanan. Alam kong mayroon kang mas malalaking layunin, at gugustuhin mong mangolekta ng mas maraming gininto ang susi upang makakuha ng mas mahahalagang kayamanan. Ang isang gintong susi ay wala, ngunit maaari nating subukan upang makita kung anong uri ng kayamanan ang makukuha natin. Ngumiti si Jack at sinabing, naglalakad na tayo ng mga target ngayon, at maaaring may dumating na problema sa atin sa ilang sandali. Makakapaghintay tayong pumunta sa Gate of the Nine. Si Jack ang nagtakda ng kanilang destinasyon. Walang ibang nasa langit maliban sa Blood Moon. Wala man lang mga puno sa paligid nila. Hindi man lang masabi ni Rudy kung saang direksyon sila patungo. Hindi ito ipinaliwanag ni Jack. Sumunod lang siya sa likod ni Jack. Ang Chaos Continent ay tila nakahiwalay sa buong Whirling World. Wala man lang silang nakitang mga pader ng lungsod simula nang pumasok sila. Ito ay tulad ng isang kumpletong kaparangan sa harap nila. Matapos ang halos 4 na oras na paglalakad, sa wakas ay nakita na nila ang mga tao sa unahan nila. Kabanata 3482. Nakikita ng mga taong iyon ang malabong gintong bilog sa paligid ni Jack mula sa malayo. Alam ng bawat mandirigma na pumasok sa Chaos City kung ano ang kinakatawan ng mga singsing na iyon, kaya nang makita nila si Jack, tumalikod sila upang umalis, na ayaw na magkaroon ng gulo. Emosyonal na sabi ni Rudy, matagal na tayong naglakad bago tayo nakakita ng nag-iisang tao. Medyo mapanglo ang lugar na ito. Di ba sabi mo 53rd grade worlds at 22nd grade worlds ang natipon dito? Bakit wala tayong nakikita pagkatapos ng mahabang paglalakad? Masyado bang malaki ang Chaos City, o kakaunti lang ang tao dito? Medyo marami na kaming nakitang pumasok ngayon, pero who knows kung saan sila nagpunta. Ngumiti si Jack at nagpaliwanag, ang Chaos City ay dapat nasa isang isolated space.
Huwag kalimutan, na wala ang mga pader ng lungsod pagkaraan lang namin ng ilang hakbang papasok sa lungsod. Ibig sabihin, ang mga gate ng lungsod ay nasa hiwalay na espasyo. Mapupunta ka sa isang bagong espasyo pagkatapos lang gumawa ng ilang hakbang. Ang mga gate ng lungsod ay karaniwang isang simpleng hanay ng paglipat, at malamang na ipinadala kami sa isang random na lokasyon sa loob ng espasyo. Kaya naman wala kaming nakitang sino man nang makapasok kami. Malaki ang Chaos City, ngunit hanggat patuloy kang lumakad papasok, mas maraming tao ang makikita natin. Papunta tayo sa gitna ng Chaos City. Tumango si Rudy habang iniisip ang sinabi ni Jack. So you're telling me that the city is basically one huge circle. The further inside you go, the more people there will be. Tumango si Jack, iyon talaga ang buod ng kanyang mga salita. Tumango si Rudy. Higit pa rito, mas marami ang stage of the nine habang lumayo pa sila. Sa pinakagitnang lugar, mayroong 300 metrong lapad na entablado. Napatango siya ng may pag-iisip dito. Parang mas marami silang makakasalubong. Habang iniisip niya iyon ay biglang may 6 na tao sa unahan nila. Ang 6 na iyon ay nahati sa 2 maliit na koponan ng 3, at mabilis silang lumalapit kay Jack. Nalaman agad ni Rudy na wala silang magandang intensyon at agad na nagtago sa likod ni Jack. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin sa 6 na nasa unahan nila. Ang nasa harap ng grupo sa kaliwa ay may 2 gintong bilog sa paligid niya. May isang tao na may isang gintong bilog sa likod ng lalaking iyon, at ang huli ay wala. Ang grupo sa kanan ay ganoon din. Ang nauuna sa kanila ay may 2 gintong bilog, ang nasa gitna ay wala, habang ang nasa likod ay may isa. Ang bawat gintong bilog ay kumakatawan sa isang gintong susi, kaya may 6 na gintong susi sa pagitan ng 6 sa kanila. Nakatayo si Jack doon sa pwesto, hindi gumagalaw habang nakatingin sa mga taong sumusugod na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay parang may galit, at ang grupo sa kaliwa ay tila galit na nakatingin sa grupo sa kanan. Huminto sila mga 50 metro ang layo kay Jack. Naningkit ang mga mata ni Vincenzo habang galit na tumingin kay Orem-san sa kanan at sinabing, bakit ka ba nakakainis? You go everywhere we go. Can't you make your own decisions? You can only be so shameless. Do you think you can success just by executing the same plan? We won't let you get what you want this time. Napangisi si Orem na nakatingin kay Vincenzo ng masama. Stop your nonsense. Shameless methods. Chaos City is all about one's skills. Kung hindi mo makuha ang mga susi, kung gayon ay dahil wala kang silbi. Mga walang hiya na pamamaraan. Nagsalita ka na para kang gumagawa ng kamangha-manghang kawang gawa. What a joke. Kabanata 3483. Namumula ang mukha ni Vincenzo sa galit habang nagngangalit ang mga ngipin, kami ang pumatay sa mga taong iyon. Habang inaalis namin ang huli, bigla kang sumugod at kinuha ang mga susi. Pagnanakaw sa iba, kasanayan ba iyon? Si Goldstein, na nasa likod ni Vincenzo, ay talagang galit na galit. Napakawalan GMO. Kanina ka pa nagtatago sa tabi at hinintay na lumaban tayo hanggang sa isa na lang ang natira bago biglang tumalon. Ano ang pinagkaiba mo sa mga bandido? Sinasabi mo pa na nagawa mo ang lahat ng ito gamit ang iyong kakayahan. Kasanayan ba ang pagiging walang hiya? Hindi inisip ni Orem ang mga salitang iyon at tuwang-tuwang sumagot, ito ay isang kasanayan. Kung malakas ka lang, mapapansin mo kami, ngunit wala kang kakayahan para mapansin kami. Normal lang na nagawa naming samantalahin ka. Kung hindi ka natutuwa, bakit hindi mo na lang kami kalabanan noon at bawiin ang mga susi? Kung hindi mo na kayang bawiin ang mga susi, tumigil ka na sa katarantaduhan mo. Tumawa ang nasa likod ni Orem na si Tony. Tama si Orem. Kung wala kang kakayahang bawiin ito, itigil mo na ang pagharping. Umaarte ka na para kang nagdusa ng husto. Ang Chaos City ay palaging isang lugar kung saan nagtagumpay ang malalakas laban sa mahihina. Kung gusto mong pag-usapan ang hustisya, dapat ay pumunta ka na sa Cloud City. Mas ligtas doon. Pagkasabi niyon, tumingin siya sa team sa kaliwa na may mapanuksong ekspresyon. Nanginginig sa galit si Vincenzo at ang iba. Ang huling tao sa grupo sa kanan, si James, ay nagngangalit sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang mga walang hiyang lalaki ay tunay na may kakayahan sa anumang bagay. Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Sinusubukan mo pang bumawi. Dahilan para magnakaw ng pag-aari ng iba. Nakakadiri. Ginamit ng labanan ang napakaraming tunay na lakas namin, pero tumakbo ka kaagad pagkatapos mong ninakaw ang mga gamit namin. Madedehado kami kung susunod kami. Sa tingin mo ba kami ay pipi? Nagkataon lang na nakahanap ka ng pinakamagandang timing para kumilos. Magkaharap ang magkabilang panig, at ang magkabilang panig ay may pagkabalisa at pagkainip sa kanilang mga mukha. Napaawang ang labi ni Rudy sa sitwasyon. Tuluyan ang hindi pinansin ng 6 sina Rudy at Jack habang nag-aaway sila.
Parang patay na sina Jack at Rudy at malaya na silang hahawakan ayon sa gusto nila. Napatingin si Jack kay Rudy at hindi niya maiwasang mapangiti. He whispered, "Sabi ko naman sa'yo hindi pa natin kailangan hanapin ang stage of the 9, may mga naghahanap ng gulo sa daan. Mas maganda na mangolekta tayo ng mas maraming golden keys bago tayo maghanap ng stages." Nag-aalalang tumingin si Rudy kay Jack at ibinalik ang tingin sa dalawang grupo bago ito bumulong, 6 sila. Magkakagulo ba? Napatingin si Jack sa 6 na lalaki. Nagsisigawan sila at hindi man lang sila pinapansin ni Rudy. Ngumiti si Jack at sinabing, sa karamihan, silang 6 ay mga outer disciples lang mula sa Holy Grade clans. Nakahinga si Rudy nang marinig ang sinabi ni Jack. Muli niyang binigyang pansin ang kanilang pagtatalo. Pakiramdam ni Rudy ay maaaring mag-away ang magkabilang panig bago sila umiwas ng tingin kay Rudy at Jack. Kabanata 3484. Nakataas ang kilay ni Jack habang napabuntong hininga sa frustration. Ang mga taong ito ay tila nagkaroon ng maraming oras, ngunit wala siyang oras na mag-aksaya sa kanila. Pwede bang tumahimik na lang kayong lahat? Marami ka bang oras sa mga kamay mo? Sabi ni Jack, malamig ang tono. Dahil binibigyan mo ako ng 6 na libreng susi, gagawin ko sa iyo ang karangalan na labanan ka ng direkta. Napatigil sila sa pagtatalo ng mga salita ni Jack. Sabay na napatingin silang 6 kay Jack na may kakaibang tingin sa mga mukha. Hindi nila inaasahan na kakausapin sila ng kanilang biktima ng ganoon. Ito ay masayang maingay. Ngumisi si Vincenz at sinabing, "Hoy, alam mo ba ang ginagawa mo? Baliw ka ba, o sadyang tanga lang? Hindi mo ba nakikita ang patterns ng mga damit natin? You're just a lowlife from a 3rd grade world, but you dare to challenge us." Feeling ko namulat ang mata ko ngayon. Hindi makapaniwalang sinabi ng galit na si Orem, "Anong sinabi mo ngayon lang? Bibigyan ka namin ng 6 na libreng susi," sabi mo. Sa tingin mo ba matatalo mo talaga kaming lahat? It's 6 against 1. Are you crazy? Tunay na may mga kababalaghan sa lahat ng dako. Ang isang brat mula sa isang 3rd grade world ay talagang mayabang na nagsasalita na para silang 6 ay nakaupong mga itik. Natawa si Tony nang marinig ang sinabi ni Jack. Kailangang maging tanga si Jack para maglakas loob na magsalita ng ganyan sa kanila. Walang pakialam si Jack sa kanilang mga tawa. Nasanay na siya at medyo desensitized sa lahat ng iyon. Kung narinig niya ang lahat ng iyon noon pa man, maaaring nagalit siya, ngunit kalmado si Jack doon. Sandali. Ngumiti siya at sinabing, "Sa tingin mo ay biktima ako. Sa tingin mo ay nasabag na ang tagumpay laban sa akin na hindi lang susi ang makukuha mo, kundi magkakaroon ka pa ng 2 reward." Nagtaas ng kilay si Vincenz. Mukhang may talino ka. Alam mo kung ano ang iniisip namin, pero dahil alam mo, bakit ang bangayan? Sa tingin mo ba hindi ka namin lalabanan? Kalmadong tumingin si Jack sa kanilang 6. Ang mga salita ni Jack ngayon ay tumigil sa kanilang pagtatalo. Lahat sila ay nakatingin kay Jack na parang baliw. Huminga ng malalim si Jack at sinabing, "Sa iyong mga talento, malamang na mayroon ka lamang mga diskarte sa ranggo sa itaas ng mundo sa pinakamainam. Hindi ito magiging gaanong problema." Ang mga salita ni Jack ay labis na ikinatuwa nila. Niloloko ba niya ang kanilang upper earth rank techniques? Tulala siguro siya para magsalita ng buong tapang. Nawala nang masabi ang 6 sa kanila. Galit na sabi ni Orem, "Ganyan ba kaina ang mga diskarte sa upper earth rank? Nagsalita ka na parang alam mo ang isang lower ultimate god rank technique." Nagalit si Orem sa sinabi ni Jack. Saan ba nagmula ang kabastusang ito na nakamaskara bilang katapangan na nakakausap niya sila sa ganoong paraan? Nasa likod ni Orem si Tony, at ang nasa likod ni Tony ay si Luca. Kumunat ang noo ni Luca at tinitigan si Jack, binigyan siya ng once over. "Dapat ba tayong mag-ingat sa lalaking ito?" Wika niya, tila nag-aalala. Hindi naman mukhang baliw tong lalaking to. Baka talented. Tuluyan ng binaliwala ni Orem ang payo ni Luca habang tinuturo si Rudy sa tabi ni Jack. Kabanata 3485. These two are from a 3rd grade world. Kahit hindi ko masabi kung gaano kalakas ang lalaking to, ang katabi niya ay pang low life lang. Kahit medyo bihasa siya, hindi siya masyadong mayabang na sasabihin. This guy is probably just trying to scare us with his words. Si Luca, na medyo nag-aalala pa rin sa narinig, ay napaawang ang kanyang mga labi. Why don't we attack them all together? After that, we'll face each other for the rings. Tahimik na tumingin si Orem kay Luca, ngunit ang kilos nito ay parang sinisisi si Luca sa pagiging duwag. Pakiramdam niya ay nahihiya siya. Si Tony ay isang prangka na tao, at lumingon siya upang tingnan si Luca ng malungkot. Kaming 6, harapin siya mag-isa. How could you say that? You're fueling his pride here. He should be honored if even Orem dealt with him. This guy is just a madman, yet you believed him.
Are you crazy? 2. Napaawang ang labi ni Luca na agad na itinikom ang bibig at wala nang ibang sinabi. Kung tutuusin, mas lalo lang siyang mapapag-alitan kapag nagpatuloy siya. Napabuntong hininga si Jack, wala nang pakialam sa sinasabi nilang anim. Nagsimulang bumuo ng mga selyo ang kanyang mga kamay, at mabilis na nabuo ang mga espada ng kaluluwa. Kinakatawan ng 10 soul swords ang unang yugto ng Destroying the Void. Nahati niya ang 100 soul swords at pinagsama ang mga ito sa 3 malalaking soul swords. Ang bawat isa sa soul swords ay may kakayahang magpakawala ng kapangyarihan na katumbas ng unang yugto ng isang upper ultimate god rank technique. Tumangala siya kay Orem at sa iba pa bago tumingin sa grupo ni Vincenz. Tinaas niya ang isang kilay, itinutok ang soul swords kay Tony, Vincenz, at Orem. Nang makita iyon ng anim ay hindi sila nakaimik. Iba talaga si Jack. Kahit na hindi isa laban sa anim, target pa rin niya ang 3-in-1 go, na labis nilang ikinataranta. Mukhang hindi naman nagpapanggap si Jack, baliw lang. Vincenz said in exasperation, there is something wrong with his head after all. I'd praise him a little kung makakaharap niya ang isa sa amin, pero gusto niyang humarap sa aming tatlo ng sabay-sabay. Lahat sila ay walang imak, pakiramdam na parang may mali kay Jack. Tumaas ang isang kilay ni Jack, mahinahong sinabi, mabuti pang bilasan mo ang pag-atake. Kung hindi, mawawalan ka ng pagkakataon. Pinaikit ni Tony ang kanyang mga mata. Ang yabang mo talaga, brat. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tumaas ang isang kilay ni Jack, malamig na tumango, I ask you to hurry up and attack, or you'll lose your chance. I'm not joking. Galit na galit si Tony. Pakiramdam niya ay hinahamon siya. Nagtaas siya ng manggas at naghanda para turuan ng leksyon si Jack. Inilabas din ni Orem at Vincenz ang kanilang mga sandata. Hindi man nila ito sineryoso, kailangan pa rin nilang tanggapin ang pag-atake ni Jack. Itinulak ni Jack ang kanyang kamay pasulong, at ang 3 soul sword ay bumaril pasulong. Sabay-sabay silang tatlo na umatake, nagpuntirya para sa 3 soul swords. Sa ilang mga pagsabog, isang sigaw ng paghihirap ang maririnig. Sumugod si Tony, may hawak na talam, ngunit pinalipad siya ng soul sword. Kabanata 3486. Laking gulat ni Tony. Pagkatapos noon ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang dibdib. Ang soul sword ay tumusok sa kanyang dibdib, at ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay naramdaman. Bigla siyang nawala ng kakayahang mag-isip nang bumagsak siya sa lupa. Ang dalawa pa ay nasa isang masamang sitwasyon. Hindi man lang naseryoso ang dalawa sa kanila. Kahit na hindi pa naipapalipad ang kanilang mga sandata, hindi nila nagawang tumayo sa pag-atake. Sabay-sabay silang tatlo na sinaksak gamit ang soul sword sa kanilang mga dibdib. Ang pagsira sa kapangyarihan ng Void ay agad na tumago sa kanilang mga katawan. Kumalat sa buong katawan nila ang sakit sa dibdib. Sabay-sabay silang napasigaw sa sobrang sakit, namimilipit sa sahig na parang uod. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari, at ang tatlo pa ay walang pagkakataon na mag-react. Nanlaki ang mga mata nilang tatlo, at nakanganga sila nang makitang bumagsak ang mga kasamahan nila sa atake ni Jack. Nasa sobrang sakit sila kaya gumulong-gulong sa lupa ang tanging magagawa nila. Ito ay masyadong nakakagulat. Hindi makapaniwala ang tatlo pa na parang nananaginip sila. Tinalo ba ni Jack ang tatlo sa isang pagkakataon? Kahit na minaliit ni Orem si Jack, nagamit pa rin niya ang hindi bababa sa 80% ng kanyang lakas. Ganun pa man, wala pa rin siyang laban sa taong iyon. Si Jack ay talagang mas malakas. No wonder kung umasta siya na parang nasa ilalim niya sila kanina. Inakala ng lahat na siya ay baliw, ngunit sa wakas ay natanto nila. Kung hindi, mababa ang tingin ni Jack sa lahat dahil talagang may kakayahan siya. Maaaring siya ay isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo, ngunit hindi siya ordinaryong mandirigma. Isa na siguro siya sa pinakamalakas na mandirigma sa mundo niya. Kahit na siya ay nasa ikalawang baitang mundo, siya pa rin ang mapipiling alagad ng isang banal na baitang angkan. Ang katotohanan ay ipinakita para makita ng lahat. Ang iba pang tatlo ay biglang nakahinga ng maluwag habang nanginginig. Nakakatakot si Jack. Isa siyang demonyo. Bakit napakamalas nilang makatagpo ng halimaw na ganyan? Nagpalitan ng tingin si Goldstein kay James. Kitang-kita ng dalawa ang takot sa kanilang mga mata. Maging ang mga mata ni Goldstein ay nanginginig. Hininaan niya ang boses niya at ginawa ang lahat para pigilan ang panginginig niya, Ron. Sinabi lang niya iyon bago siya nagsimulang tumakbo ng walang pag-aalinlangan, gamit ang lahat ng kanyang tunay na lakas habang siya ay tuwang-tuwang tumakas. Halatang may kakayahan ang kalaban nila para madaling mapatay sila. Kung mananatili sila, mamamatay lamang sila. Kung sinubukan nilang tumakas, magkakaroon pa rin sila ng tipak ng pag-asa. Tutal, nasa Chaos City sila. Kamatayan ang pangunahing tema.
Kung saan man, baka naisipan nilang humingi ng awa, ngunit walang silbi doon. Tumakbo silang tatlo sa abot ng kanilang makakaya, nagkalat. Sa sandaling iyon, itinapon nila ang lahat ng iniisip maliban sa kanilang sarili. Ang mabuhay ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Kung nanatili sila, kakatayin lang sila ni Jack. Napakurap-kurap si Rudy sa pagtataka, buamulong sa sarili habang nakatingin sa kanila na tumatakbo palayo. Akala ko magtutulungan sila para sumubok at lumaban, pero duwag pala sila. Tumakas ka agad. Hindi narinig ni Jack ang pag-ungol ni Rudy sa sarili. The moment na tumakbo silang tatlo, sumunod agad siya. Nasa Chaos City sila. Kung mas marami siyang napatay, mas maraming gantimpala ang kanyang makukuha. Kabanata 3487. Ang mga taong ito ay hinahabol pa rin si Jack, kaya natural lang na kinuha ni Jack ang kanilang buhay sa halip. Pinaganya ni Jack ang mga batas ng kalawakan at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, 100 metro na ang layo niya. Medyo matalino silang tatlo dahil hindi sila nakatakas sa iisang direksyon. Mag-isa lang si Jack, kaya isa lang sa kanila ang masusundan niya. Gayunpaman, nakita na ni Jack ang kanilang mga plano. Nakataas ang isang kilay niya habang nanunuya. Bago pa sila tumakbong tatlo ay nilagyan na ni Jack ng marka ang lahat. Maaari niyang matukoy ang kanilang lokasyon anumang oras. Isa pa, napakabilis niya. Si James ay tumatakbo patungo sa timog silangan. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Nikatikip siya ng ngipin habang bumubulong sa sarili, malas naman tayo. Bakit napakalaking problema ang naranasan natin kaagad? Agad na naalis ni Jack ang tatlong pinakamalakas doon na halos walang kahirap-hirap, novel drama. Si Orem, Vincenz, at Tony ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin sila tugma para kay Jack. Wala man lang silang karapatang harapin si Jack. Naging madali ang pakikitungo sa kanilang tatlo kahit na magkatrabaho sila. Wala sila sa harap ni Jack kung duel iyon. Hindi ka pani-pani walang nag-aalala si James. Kung nakinig lang sila kay Jack at napagtanto nilang hindi madaling pakisamahan si Jack, baka nagkaroon sila ng pagkakataon kung lahat sila ay nagtutulungan. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tapos na si Vincenz. Habang iniisip ito ni James, mas lalo siyang natakot. Si Jack ay hindi lamang isang problema sa kanyang isip. Habang nag-iisip pa lang siya ay bigla na lang niyang narinig ang pag-ungol ng hangin sa tabi niya. Tumingin siya sa ibabaw at ang kanyang mga mata ay napakalaki na halos lumabas sa kanilang mga socket. Sa ilang mga punto, talagang naabutan siya ni Jack. Tiningnan niya ang ngisi sa malamig na mukha ni Jack. Isang ngiti na hinding-hindi niya malilimutan. Ang kulay abong espada sa kamay ni Jack ay tumusok sa sandaling lingunin ni James. Sa pamamagitan ng isang butas, naramdaman niyang sumakit ang kanyang likod nang magsimulang tumulo ang dugo. Sigaw niya habang bumagsak sa lupa. Itinago ni Jack ang kanyang espada at bumagsak din sa lupa. Lumapit siya kay James at nakasimangot na tinignan si James. Nang makita niya ang gintong susi na kasama ni James, hindi siya nagdalawang isip na kunin ang susi para sa kanyang sarili. Namilipit si James sa sahig sa sakit. Hindi man lang nag-abala si Jack na titigan siya ng pangalawang sulyap habang sinaksak niya si James sa dibdib na tinapos ang kanyang buhay. Isang flash ang lumitaw, at ang gantimpala sa pagpatay kay James ay lumitaw sa harap ni Jack. Ito ay isa pang piraso ng lilang ginto. Ang piraso na ito ay mas maliit kaysa sa huli. Ito ay halos kalahati lamang ng laki ng huli. Nangangahulugan ito na ang premyo sa pagpatay kay James ay 500,000 espiritong kristal. Napataas ang kilay ni Jack sa gantimpala, pakiramdam niya ay natalo siya. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Kung tutuusin, mayroon pa siyang dalawang target na dapat harapin. Agad siyang tumalikod at pumunta sa susunod na target. Si Luca ang naging pinakamabilis na tumakbo at siya rin ang pinakabalisa. Binalaan niya sina Orem at Tony na huwag maliitin si Jack. Sayang lang at hindi sila nakinig. Pakiramdam nila ay masyado siyang nag-iingat, ngunit sila na siguro ang nasa huling hininga. Hindi maiwasang kiligin si Luca habang iniisip ang malamig at kalmadong mukha ni Jack. Napakalakas talaga ni Jack. Isang henyo sa mga henyo. Kabanata 3488. Siya ay nagsasabi sa kanila ng totoo, ngunit walang naniwala sa kanya. Nagdusa sila ng malaking pagkalugi. Akala nila ay may mali sa ulo ni Jack. Sila ang may sira sa kanilang mga ulo. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon ng bahagyang pagbaluktot sa kanyang likuran. Parang may napunit na espasyo para habulin siya. Kinilig si Luca. Maaaring ang taong iyon ay gumagamit ng batas ng mga diskarte sa espasyo. Nakatingin sa kanya si Jack na may malamig na ekspresyon. Ang espada sa kamay ni Jack ay sinaksak sa kanyang likod, at tumulo ang dugo. Lumapit si Luca at sinabing, "Bakit ang lakas mo? Sino ka? Walang paraan na ikaw ay isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo."
Ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay hindi maaaring kasing lakas mo. Nakataas ang kilay ni Jack habang malamig na sinabi, I'm from Hestia Continent. Ang pangalan ko ay Jack White. Mabilis niyang isiniwalat kung sino siya. Lalong nanlaki ang mga mata ni Luca nang marinig na taga Hestia Continent si Jack. Kumaibot ang mga labi niya, anong sabi mo? Taga Hestia Continent ka. Interesado siya sa Hestia Continent dahil sa napakalaking barrier na biglang lumitaw upang putulin ang Hestia Continent. Ang Hestia Continent ay ganap na nakahiwalay. Ang kanilang mga mapagkukunan ay limitado. Walang paraan para linangin nila ang isang napakalakas na mandirigma. Gayunpaman, walang dahilan si Jack para magsinungaling sa kanya. Huminga siya ng malalim, punong-puno ng di paniniwala at walang choice kundi maniwala kay Jack. Talagang taga Hestia Continent si Jack. Ang isang mandirigma mula sa hindi mapagpanggap na lugar na iyon ay talagang pinatay siya ng napakadali. Iyon ay walang katotohanan. Hindi niya matanggap, ngunit iyon ang katotohanan. Sa isa pang ungol, niluwa ni Luca ang isang subo ng dugo habang siya ay nahulog. Ang kanyang gintong susi ay kinuha rin ni Jack. Ang huling target ay si Goldstein, na 7 o 8 kilometro na ang layo. Ang dalawa naman ay kasama sina Luca at James. Tony at Goldstein ay walang anumang mga susi sa kanila. Kung hahabulin niya si Goldstein, makakakuha lang siya ng isa pang reward. Kabanata 3489. Napakalayo na ni Goldstein. Mangangailangan ito ng ilang pagsisikap upang makahabol. Sa pag-iisip tungkol dito, umiling siya at bumalik sa pinangyarihan ng orihinal na labanan. Kahit na mabilis ang pakikitungo ni Jack sa kanila, nagsisi pa rin siya nang makita si Rudy. Kung may nangyaring katulad sa hinaharap, kailangan muna niyang ayusin ng maayos si Rudy. Agad namang kinaweyan ni Rudy si Jack nang makitang bumalik na si Jack. Pagkatapos noon, pinatay niya silang tatlo. Ang mga gantimpala ay isang piraso ng purple na ginto na kasing laki ng isang kuko, isang tableta sa ika-7 baitang, at isang damong pang 7 baitang. Ang lahat ng tatlong gantimpala ay walang kamangha-manghang kay Jack. Napabuntong hininga si Jack na nakangiti habang sinasabi, I was just too greedy. Akala ko makakakuha ako ng isa pang susi kung papatayin ko silang 5. Tumangala si Rudy at ngumiti, hindi mo ba sinabi sa akin na swerte lang ang pagkuha ng mga susi? Kung sinuwerte ka, makakakuha ka ng susi pagkatapos ng isang pagpatay. Minsan, malas ka na hindi ka man lang nakakuha ng kahit isang susi pagkatapos ng 100 pagpatay. Mapalad na kami na nakakuha ng susi pagkatapos lamang ng 2 pagpatay. Higit pa riyan, nakakuha ka lang ng 6 na susi, nakatumbas ng 7 kabuuan. Malamang na hindi magtatagal para sa mga naghahanap ng panganib at tubo na dumating upang subukang patayin siya para sa 7 gintong susi. Huminga ng malalim si Jack, inilagay ang mga susi sa kanyang palad. Sumimangot si Jack at sinabing, hindi magiging madali ang pakikitungo sa napakaraming tao. Kailangan nating malaman ang isang bagay. Hindi lang tayo maaaring maging parola na patuloy na umaakit sa mga taong iyon. Pagkatapos mag-isip ni Jack, bigla siyang lumingon. Inilagay niya ang 6 na susi sa kanyang kamay kay Rudy, at biglang, may 6 na mas kaunting bilog sa paligid niya. Nagsimulang umilo si Rudy, at natigilan siya habang nalilitong nakatingin kay Jack. Walang ipinaliwanag si Jack habang ipinadala niya si Rudy sa mustard seed na may kaway. Biglang nawala si Rudy, at nawala ang glow. Nanlaki ang mga mata ni Jack sa pananibik, nananangis na ang mustard seed ay napakaganda na kahit na ang mga batas ng Whirling World ay hindi ito naramdaman. Kabanata 3490. Ang Golden Key ay hindi maaaring ilagay sa anumang regular na spatial storage, ngunit iba ang mustard seed. Kahit na may mga mahigpit na batas ng Whirling World, hindi nito maaaring paghigpitin ang mustard seed. Ito ay isang kamangha-manghang piraso ng kayamanan. Pagkaraan ng 4 na oras, umaban sina Jack at Rudy ng humigit kumulang 50 kilometro sa unahan. Ito ay isang kumpletong kaparangan pa rin sa paligid nila. Maliban sa Blood Moon sa kalangitan na medyo namumula, wala man lang pagbabago. Habang palalim ng palalim ang kanilang paglalakad, mas lalo pang nakaramdam ng pangamba si Rudy. Nag-aalala siya na may lalabas na ibang grupo. Matapos umabant ng 1 pang kilometro, nakita nila ang malayong figure na nagsisimulang lumapit sa kanila. Dahil natatakot siya, malamang na hindi siya aatake ng biglaan. Habang naglalakad siya pasulong para sa 1 pang 5 minuto, ang taong tumigil sa di kalayuan ay biglang nagsimulang maglakad patungo kina Jack at Rudy ng mabilis. Nang makita ng taong iyon ang mukha ni Jack, tila sinusubukan niyang tukuyin kung sino ang kabilang partido. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi nagsasalita. Pagkaraan ng ilang saglit pa, binati ng taong iyon si Jack, galing ka ba sa mundo ng ikatlong baitang? Nilinggan din ni Jack ang taong iyon.
Ang taong iyon ay walang anumang espesyal na marka sa kanyang damit, kaya ang taong iyon ay mula rin sa isang ikatlong baitang mundo. Tila magalang ang taong iyon sa paningin ni Jack, kaya tumanggo siya ng tapat. Huminga ng malalim ang taong iyon at nagpakilala, novel drama. Ang taong iyon ay mula sa isang 9th grade clan sa Sky Peak Continent at isang napiling disipulo. Ang pangalan niya ay Chad Lee. Ang Sky Peak Continent ay halos kapareho ng antas ng Lycan Continent. Wala sila sa tuktok ng mga mundo ng ikatlong baitang, ngunit hindi rin mahina. Siguradong kabilang si Chad sa mas malalakas na mandirigma sa paligid. Siya ay nag-iisang mandirigma, at regular na gumagalaw ng mag-isa. Bago siya pumasok sa Chaos City, hindi niya naisip na sumulong sa iba. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok, kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo. Nang makita niya si Jack sa malayo, hindi niya binati si Jack dahil hindi siya sigurado. Lumapit lang siya kay Jack matapos makita ang suot ni Jack. Napakurap-kurap si Rudy habang sinabi, kaya pumunta ka rito para bumuo ng grupo sa amin. Tumango si Chad, walang magawang tumingin kay Jack, para sa inyong dalawa, mukhang hindi ligtas ang pagsulong kasama ang hindi mo kilala, pero masisiguro kung hindi ako gagawa ng anumang bagay na lalampas sa linya kung hindi mo ako sasaksakin sa likod. Ang mga basurang iyon ay sinusubukan lamang na magdulot ng kaguluhan para sa mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Habang sinasabi niya iyon, tinanggal niya ang susi na nakasabit sa kanyang baywang, ang ilang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay napakawalan GA kaya nananatili lamang sila sa isang lugar upang magnakaw mula sa amin ng mga mandirigma sa ikatlong baitang ng mundo. Nagpaplano akong palitan ang aking mga susi para sa ilang mga kayamanan sa Stage of the Nine kanina. Kabanata 3491. Gayunpaman, tinambangan ako ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na nagtatago doon. Kung hindi lang ako sanay, doon na ako namatay. Panipi-panipi. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang kumaibot si Chad habang nagsimulang huminga ng mabigat. Puno ng galit ang mga mata niya. Maging si Rudy ay nakahawak sa kanyang mga kamao sa galit pagkatapos marinig iyon, pati si Chad mismo. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay lahat ay tumingin sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo. Kahit na walang kahihiyan ang kanilang mga kilos, iisipin nilang karapat-dapat ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Palagi nilang tinitingnan ang buong whirling world mula sa kanilang mataas na pedestal. Rudy scoffed, yung mga aso. Nakakadiri sila. Kinagat ni Jack ang kanyang mga labi at tumingin kay Chad. Gulat na napatingin si Chad kay Jack. Akala niya ay magtatagal para kumbansihin silang lahat, ngunit mabilis na pumayag si Jack. Agad na sinabi ni Chad, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong kalokohan ng tao. Tumango si Jack, hindi na nagsalita pa. Nang marinig ni Jack ang kanyang mga plano, hindi sumang-ayon si Jack, na nagpapahiwatig na maaari silang pumunta sa Stage of the Nine. Sumimangot si Chad at seryosong sinabi. Lalong nagalit si Chad habang nagsasalita. Tumango si Jack, nakatingin kay Chad, bakit hindi mo subukang gumaling muna? Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Walang sino man ang makakasakit sa iyo. Pinunasan ni Chad ang dugo sa kanyang mukha gamit ang kanyang manggas, not really looking like he care, minor injuries lang sila. Ayos lang. Ang bawat mandirigma sa Chaos City ay malinaw na malalaman ang lokasyon ng bawat yugto. Ang pinakamalapit sa kanila ay halos 10 kilometro ang layo. Hindi sila nagmamadali at dahan-daang gumalaw sa direksyong iyon. Nagkukwentuhan silang tatlo habang naglalakad. Mahaba ang usapan ni Rudy at Chad. Kabanata 3492. Nagmumura lang silang dalawa sa iba't ibang kasuklam-suklam na ginawa ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Sumunod lang si Jack sa likod nila, walang sinasabi. Ang daan pasulong ay isang walang katapusang kaparangan. Parang walang katapusan. Panipi-panipi. Wait lang. Magtatapos tayo sa isang ganap na digmaan sa kalaunan. Pagkatapos, hihilahin namin ang isang bagay na malaki at hindi sila makakalabas ng hindi nasaktan. Tingnan natin kung kaya pa nilang maging mayabang noon. Marahas na sabi ni Rudy. Karamihan sa mga mundo sa ikalawang baitang ay talagang mas malakas kaysa sa mga mundo ng ikatlong baitang sa kabuoang lakas, ngunit ano? Kung ito ay isang bukas na digmaan, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Mas pinabura ni Rudy ang pinagsamang lakas ng mga mundo sa ikatlong baitang. Pakiramdam niya ay siguradong mananalo sila sa dami. Tumango si Chad at sumang-ayon. Tinamaan ni Chad ang pinakamahalagang punto. Kung talagang nagtutulungan silang lahat, hindi sila kakayanin ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Magiging iba kung pilitin sila ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang sa isang sulok. Kung sila ay pinilit, kung gayon ang anumang mga plano ay maaaring itapon sa isang tabi. Lahat ay maaaring magtulungan upang lumaban hanggang sa huli.
Pagkatapos, ang anumang mga pakinabang ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay masisira, at hindi na nila magagawang maging napakayabang. Marami na siyang nakitang katulad ng mga bagay sa daan. Pinahirapan nila sila para sa dugo sa puso at ninakaw mula sa kanila kapag gusto nila ang mga gintong susi. Ang mga walang hiya at kasuklam-suklam na mga tao ay gumawa ng napakaraming kasuklam-suklam na mga bagay, ngunit hindi pa rin sila nahihiya. Nagsalita sila na parang may utang na loob sa kanila ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Ang pagiging mayabang ay nagdadala lamang ng kamatayan. Mas matindi ang pag-uusap nilang dalawa, at tahimik lang na nakikinig si Jack sa likuran nila. Natagpuan niya ang kanyang sarili na walang imak. Mayroong maraming mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, at marami rin ang malalakas, ngunit kung sila ay magsisimulang makipaglaban, ang bilang ng mga nasawi ay hindi magiging mas mababa kaysa sa mga mundo ng ikalawang baitang. Napangiti ng walang magawa si Jack, tumigil na kayong dalawa sa panaginip. Bigyang pansin ang iyong paligid. Haha, tatlo pa. Tatlong susi. Hindi masama. Lumabas si Farid mula sa isang bunganga sa kaliwa nila habang nasa baywang ang mga kamay. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin sa harapan. May isang malaking bunganga na nahukay mga 100 metro ang layo mula sa kanila. Ang bunganga ay hindi kapani-pani walang malalim na may kakayahang magkasya ng 10 tao. Kanina pa sila naging alerto sa kanilang paligid ngunit hindi nila napansin ang bunganga na iyon. Hindi nila inaasahan na may maghuhukay ng bunganga para doon magtago. Naninigas ang ekspresyon ni Chad nang sabihin niya na may nakagis ng ngipin, itong mga lalaki na naman. Kabanata 3473. Napatingin si Jack kay Chad na nagtataka at nagtanong, kilala mo ba sila? Sila ba ang grupong umatake sa iyo? Umiling si Chad, hindi. Ngunit tiyak na narito sila upang nakawin ang aming mga susi. Pareho silang lahat. Pinunasan ni Farid ang dumi sa damit habang nakangiti, nakatingin sa bunganga sa likod niya, bakit hindi ka pa lumalabas? Hinihintay mo ba ang iyong kaarawan? May nagmura sa loob. Napamulat ng mata si Farid, tumigil ka na sa pag-arte na parang ang bait mo sa harapan ko. Dalawa lang sila. Ang isa ay kumpletong basura. Bakit kailangan natin silang tambangan? Basta lumabas ka. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang casual na sinabi, kayo lang ba dalawa? Wala bang ibang tao sa loob? Tumingin siya sa harap, ngunit ang bunganga ay masyadong nakatago. Kailangan niyang makalapit kung gusto niyang tumingin sa bunganga, novel drama. Hindi nakaimik si Farid. Baliw ba ang lalaking iyon? Ang ugali na iyon ay talagang ikinagalit ni Farid. Masyadong walang pakialam ang lalaking iyon. Akala ba niya ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay nasa ilalim niya? Nakaisip na si Farid ng 100 paraan para pahirapan si Jack para pagsisihan ito ni Jack. Tanong ni Farid. Kalmado ang ekspresyon ni Jack. Parang mga pulubi lang sa kalye ang dalawang nasa harapan niya na hindi man lang siya takutin, ano kaya ang kahihinatnan nito? Sabihin mo sa akin. Labis na tumama sa kanila ang walang pakialam na ugali ni Jack. Pakiramdam nila ay minamaliit sila. Ang isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ay talagang nang-ahas na gawin iyon. Malamig na tiningnan ni Farid si Jack, brat, pagsisisihan mo ito. Nanghihinayang. Hindi malalaman ni Jack at Rudy ang kahulugan ng salitang iyon. Ang nagsisisi lagi ay ang mga lumalaban kay Jack. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing. Natigilan sina Farid at Mikael sa mga salitang iyon. Iyon ang kadalasang ginagamit ng mga mandirigma sa ikalawang baitang ng mundo. Ngayon na nakadirekta ito pabalik sa kanila, sila ay galit na galit. Kabanata 3474. Hindi kapani-pani walang malamig pa rin ang ekspresyon ni Chad habang nakatitig sa kanila ng may galit. Hindi na siya nakapagpigil. Ang lahat ng ginagawa mo ay mga walang hiyang bagay at paikot-ikot na parang malakas ka. Nanghihinayang. Anong panghihinayang? Kayong dalawang bandido ay hindi karapat-dapat na magsabi ng mga ganyan. Halos isinisigaw ni Chad ang lahat. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang magandang tungkol dito. Naiinis sa kanya ang mga walang hiyang asong iyon. Kahit bilang mga bandido, sinusubukan nilang kumilos na parang superior sila. Ito ay isang biro. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga sarili, ngunit hindi nila inaasahan na ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay lalaban ng ganoon kalakas. Agad siyang umatake. Gusto niyang magbayad ang dalawang iyon. Ang target niya ay si Chad. Kung tutuusin, ngayon lang siya nagalit ng husto sa mga sinabi ni Chad. Ang mga ahas na iyon ay kumikislap habang ang kanilang mga mata ay nakatingin mismo kay Chad. Ang kanyang tunay na enerhiya ay umaalingaw-ngaw, at ang mga sil ay umagos mula sa kanyang mga kamay. Ang mga pulang dugong sil ay pinagsama sa isang malaking kulay dugo na talam. Ano ang nagbigay sa kanila ng karapatan?
Nakarating si Chad kung nasaan siya mula sa kanyang sariling mga kakayahan, ang mga mandirigma ba mula sa ikalawang baitang mundo ay dapat na mas mahusay. Gusto niyang magbayad ng masakit na halaga ang mga lalaking iyon. Nais niyang malaman nila na ang mga kasuklam-suklam na kaisipang iyon ang haantong sa kanilang kamatayan. Sigaw ni Chad at itinulak pasulong. Ang espada ay may dalang dagwang aura habang ito ay humahampas mismo sa mga sawa. Labis na nagalit si Chad sa sandaling iyon at kailangan niyang magbulalas. Pakiramdam ni Jack ay higit na kayang harapin ng kabilang partido si Farid, ngunit hindi niya kayang harapin ang dalawa sa kanila. Nakabuka ang bibig ng mga sawa habang kinakagat nila ang espada. Jack, bakit hindi ka tumulong? Kabanata 3495. Napalingon si Jack kay Rudy, kaya niya. Hindi galing sa high-grade clan ang bandidong iyon. Kahit na ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay magulo ang isipan, ang mga alagad ng matataas na uri ng mga angkan ay hindi kailanman magiging mga tulisan. Sa isang putok, ang dalawang diskarte ay nagsagupaan sa hangin. Ang unang tatlong sawa ay agad na nawala, na hiniwa sa purong enerhiya. Ang apat pa ay nagawang makayanan ang unang suntok. Pagkatapos ay pinulupot ng mga sawa ang katawan ng espada habang ang espada ay patuloy na naglalabas ng matalim na enerhiya, sinusubukang hiwain ang mga ahas. Ang mga katawan ng mga sawa ay patuloy na pinaghiwa-hiwalay, ngunit sila ay patuloy na muling nabubuhay. Baka sa mukha ni Mikael ang pagtataka. Hindi niya inaasahan na ganoon kalapit si Farid sa lalaking iyon. Kung siya ay umatake, ang taong iyon ay hindi lamang tatayo ng walang ginagawa. Ito ay maaaring maging isang labanan sa pagitan ng 5 partido. Kahit na ang nasa kaliwa ay hindi mukhang malakas, mayroon pa ring lakas sa mga numero. Kung kasing lakas ng lumalaban ang nasa kanan, baka hindi niya kayanin, at magkagulo. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw si Farid, "Brat, hindi ako makapaniwala na talagang desente ka. No wonder ang yabang mo para kausapin ako ng ganyan. Gayunpaman, huwag kang masyadong masiyahan. Mamamatay ka ngayon." Pagkatapos nito, nagpakawala ng dagindong si Farid, na bumubuo ng higit pang mga sil na patuloy na lumilipad sa hangin. Si Farid ay tumulak pasulong, at ang mga sil ay bumaril sa 4 na golden python. Napaawang ang labi ni Chad nang magsimulang mamula ang mga mata. Nababalisa na si Rudy, novel drama. Nilinggan niya si Jack at sinabing, "Jack, dapat kang umatake ngayon. Sa tingin ko malapit nang matalo si Chad." Umiling si Jack, nakatingin pa rin sa itaas na walang balak na umatake. Tumingin si Mikael at nakita niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Rudy. Aniya, ano ang silbi ng kabahan? Hindi kayang talunin ng lalaking iyon si Farid. Dapat sumuko ka na lang. Itigil ang pakikibaka ng walang dahilan, tuhod. At magmakaawa sa amin, at ibigay mo ang iyong mga susi pagkatapos ay sisiguraduhin naming mabilis kang mamamatay. Kabanata 3496. Anong kalokohan? Galit na sumigaw si Rudy, "Ano bang pinagsasabi mo, aso? Ang dapat nagmamakaawa ay ikaw." Napaawang ang labi ni Rudy. Kung hindi tumulong si Jack, matatalo si Chad. Iyon ay talagang nakakahiya. Nasugatan na si Chad noong una. Ang anumang karagdagang pinsala ay magdudulot din ng emosyonal na sugat. Galit na dagindong ang pinakawalan ni Chad nang magsimulang mamula ang buong katawan niya. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw, at ang mga sil na pulang dugo ay patuloy na nabuo. Nagsimulang magpumiglas ang 4 na sawa, at nagsimulang magpanik si Farid. Nagmamadali siyang gumawa ng higit pang mga sil, ngunit bago niya maipadala ang mga ito sa mga sawa, ang pulang dugo na espada ay sumabog ng husto. Sumigaw si Chad, "Mamatay." Ang dugong pulang espada ay bumaril kay Farid na parang palaso. Napatalon sa takot si Farid, at dali-dali niyang sinubukang protektahan ang sarili habang umaatres. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang espada ay tumagos mismo sa proteksyon ni Farid, at nagpakawala si Farid ng galit na dagindong habang siya ay galit na umatras. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang gumawa ng sapat na distansya. Ang dugo ni Farid ay naging kapangyarihan ng espada, at bigla itong lumakas. Sa sandaling iyon, walang makakaligtas kay Farid. Ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi na magagamit, at ang kanyang katawan ay hindi na kayang suportahan ang sarili. Umiyak siya at bumagsak sa lupa. Sa sobrang lakas, bumagsak si Farid sa lupa. Nagulat si Mikael. Malinaw na ilang pulgada na lang ang layo ni Farid mula sa pagkapanalo, ngunit ang lalaki ay tumalikod sa mga talahan na yan, sumabog ng may kakilakilabot na kapangyarihan na samaire sa mga gintong sawa. Ang pagkawala ay dumating ng napakabilis. Bumuka ang bibig ni Mikael, hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon. Lumingon siya at proud na tinignan si Mikael, "Nakita mo ba? Sino ang dapat na lumuhad at ibigay ang kanilang mga gintong susi?"
Paano kung galing ka sa second grade world? Talo ka pa sa amin. Lahat ng ginagawa mo ay magyabang. Mahilig ka lang magkwento pero talo ka pa din. Sa tingin mo hindi ba nakakahiya? Huminga ng malalim si Mikael. Pulang-pula na ang mukha niya. Siyempre, nakakahiya. Gusto ni Mikael na maghukay ng butas para sa sarili at magtago dito. Kabanata 3497. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang talino tungkol sa kanya. Hindi ito ang oras para madaig ng emosyon. Tumingin siya kay Jack at tumalikod para tumakbo ng walang pangalawang salita. Nanunuya si Jack habang humabol siya at humabol. Hindi siya umatake kanina dahil gusto niyang makita ang kakayahan ni Chad. Walang paraan na mapapalayas niya ang lalaking ito. Sabi ni Mikael habang tumatakbo. The moment he said that, biglang tumigil si Jack sa paghabol sa kanya. Napatingin siya kay Mikael na umaatres, hindi gumagalaw. Para siyang natulala sa kinatatayuan sa sinabi ni Mikael. Parehong natigilan sina Chad at Rudy dahil doon. Bakit hindi sila hinabol ni Jack? Nag-aalalang sabi ni Chad. Halos isinisigaw iyon ni Chad. Kahit nakita na niya ang kakayahan niya, gusto pa rin niyang humingi ng tulong. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga kapwa-alagad ay dapat maging malakas. Kung ang dalawa sa kanila ay hindi malayo at nagawang magmadali sa oras, kung gayon sila ay nasa isang mahirap na lugar. Kahit na nabugbog niya si Farid kanina, napilitan siyang gamitin ang trump card niya. Kung may mga mandirigma man na mas malakas kaysa kay Farid, hindi niya magagawang talunin ang mga ito. Wala man lang nasabi si Rudy. Kung ikukumpara kay Chad, mas kilala niya si Jack. Kahit gaano kabilis tumakbo si Mikael, hindi siya makakatakas kung ayaw ni Jack. Hindi niya maintindihan kung bakit tumigil si Jack sa kanyang paghabol, ngunit nagtiwala si Rudy na may sariling dahilan si Jack. Lumingon si Jack kay Chad at sinabing, narinig ko ang sinabi ng lalaking iyon. Precise kasi narinig ko yon kaya napatigil ako sa paghabol. Hintayin na lang natin dito ang mga kapwa niya disipulo. Natigilan si Chad sa sinabi ni Jack. Natarante siyang tumingin kay Jack, biglang hindi alam ang sasabihin. Maayos ba ang ulo ni Jack? Alam ba ni Jack ang sinasabi niya? Nakakakuha sila ng reinforcements, ngunit hindi umaalis si Jack at sa halip ay naghihintay na dumating sila. Naramdaman ba ni Jack na wala silang sapat na mga kaaway? Akala ba ni Jack ay wala pa siyang sapat na galit? Halatang halata ang hitsura ni Chad, at natural na masasabi ni Jack kung ano ang iniisip niya. Ngumiti si Jack at sinabing, iyon ay naging dahilan upang mas lalo pang nabalisa si Chad. Pakiramdam ni Chad, si Jack ay isang misteryo. Napaawang ang labi ni Chad habang nagmamadaling sinabi. Wala siyang pinigilan at hindi kapani-pani walang prangka. Hindi pa niya kilala si Jack ng ganoon katagal at hindi pa niya nakitang kumilos si Jack. Gayunpaman, tinansya ni Chad na si Jack ay dapat na higit pa o mas mababa sa kanyang antas. Kahit na mas malakas si Jack kaysa sa kanya, hindi siya magiging mas malakas. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa ikatlong baitang mundo. Maliban kung si Jack ay isang napiling disipulo, hindi siya magiging ganoon kaiba. Kabanata 3478. Walang emosyong tumango si Jack matapos marinig ang sinabi ni Chad, I know. Huwag kang mag-alala, walang sorpresa. Ang mga labi ni Chad ay patuloy na kumikibot sa pagkagalit, pakiramdam ni Jack ay napaka-conceited. Maaaring talagang malakas si Jack, ngunit lumalaban sa higit sa isang kalaban. Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Chad. Kailanman ay hindi siya nahilig mag-overthink ng mga bagay-bagay. Nang makita ni Jack na hindi na nagsalita si Chad, humakbang siya at tumingin sa kinaroroonan ni Mikael. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng halos 10 minuto, 3 figure ang nagsimulang bumilis patungo sa kanila mula sa malayo. Ngumisi si Jack habang nagpapakawala ng isang mahinang ngiti. Hinarap na si Farid. Ang dalawang susi ni Farid ay kinuha ni Chad at pinaplano niyang ibigay ang isa kay Jack. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa tulong ni Jack, hindi kakayanin ni Chad na harapin si Farid ng mag-isa. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Jack dahil si Chad mismo ang lumaban sa labanang iyon. Susi lang iyon. May mas malaking layunin ang nasa isip niya. Wala siyang pakialam sa isang susi. Sigaw ni Mikael mula sa malayo, ang tapang mo talaga. Hindi ka talaga tumakas. Huminto silang tatlo mga 80 metro ang layo kay Jack at sa iba pa. Napatingin sa kanila si Mikael na puno ng galit. Pakiramdam ni Jack ay nakita na niya sila bilang mga mortal na kaaway. Ang kabilang partido ay mukhang isang ligaw na aso na nakahanap ng isang malakas na amo sa sandaling iyon. Ninisya ni Mikael si Jack. Pinipigilan niya ang galit habang nagsasalita. Si Rudy ay nagsimulang tumawa ng malakas, na nagsasabi ng panunuya. Namula ang mukha ni Mikael sa galit. Napatingin siya kay Rudy at nanggigigil ang ngipin sa galit. Sabi ni Mikael,
Habang sinasabi niya iyon ay puno ng kamandag ang mukha ni Mikael habang nakatingin mismo kay Rudy na para bang pinatay ni Rudy ang buong katawan niya. Iginala ni Rudy ang kanyang mga mata, walang pakialam dito. Sa tabi ni Mikael ay ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Josue at Joaquim. Ang iilan sa kanila ay magkapatid hindi sa dugo, ngunit sa pamamagitan ng pangyayari. Si Mikael ang pinakabata at isa siyang errand boy. Ang ilan sa kanila ay karaniwang mga bandido at nakatarget na mga mandirigma mula sa mga third grade na mundo. Napatingin si Jack kay Chad na unti-unting bumibigat ang paghinga. Sa pagkakataong iyon, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Chad habang nakatingin sa kanila ng may nakatagilid na ngipin. Halos lamunin na ng galit niya ang dahilan niya. Nagtaas ng kilay si Jack. Bago pa niya maisip ang dahilan ng galit ni Chad ay nagsalita na si Joaquim. Kabanata 3499. Iniisip ko kung sino, ikaw pala. Akala ko marunong ka lang tumakbo, at iniisip ko na hindi ka na magpapakita dito. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang loob mong babalik. Nagdala ka pa ng 2 katulong. Walang pakialam na sabi ni Joaquim kay Jack. Naintindihan naman agad ni Jack ang galit ni Chad. Ang mga pinsala ni Chad ay ginawa ng mga ito, at marahil ay medyo napahiya din siya. Nagkataon lang talaga. Mahigpit na kumunot ang kilay ni Chad, at namula ang mga mata, mga walang hiya at kasuklam-suklam na mga bandido. Hindi kita bibitawan. Nagsimulang tumawa si Joaquim, hindi man lang naitago ang kanyang pangungutya. Pulang-pula ang mukha ni Chad. Kahit na puno ng galit ang puso niya at nanginginig ang buong katawan niya, ang katotohanan pa rin ang katotohanan. Wala talaga siyang kapare sa kanila. Hindi pa nagtagal, napilitan siyang tumakas habang ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti para lamang manatiling buhay. Kung hindi, hindi siya makakasama ni Jack. Bahagyang umubo si Jack, lumingon kay Chad. Gulat na napatingin si Chad kay Jack. Marami siyang gustong sabihin, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Tinitigan niya si Jack ng mariin, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, may tiwala ako sa iyo. Napataas ang kilay ni Jack na pinuri ang pagkatao ni Chad. Napangiti siya, hindi na nagsalita pa habang nakatingin kay Joaquim at sa iba pa. Sa sandaling iyon, tumawa si Josue. Walang planong magsalita si Jack, at gusto niyang lumaban kaagad, ngunit hindi siya nakatiis matapos marinig si Josue. Sabi niya sa galit, nagtago sina Farid at Mikael sa isang sulok para pagnakawan ang iba. Nawalan ng buhay si Farid dahil hindi siya sapat na sanay, kaya karapat-dapat siya. Sabi ng lalaking iyon, gusto niya ng hustisya. Ito ay isang biro. Huminga ng malalim si Jack, sinabi kay Chad, ano ang tawag sa dalawang iyon? Alam mo ba kung saang angkan sila galing? Tumango si Chad, pagpapakilala sa kanila. Hindi niya alam kung saang angkan sila galing, pero alam niya ang mga pangalan nila. Napangisi si Jack. Ang tinatawag na Joaquim ay may nakakadiri na aura sa kanya, novel drama. Si Jack ay talagang naiinis sa kung gaano narcissistic ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay palaging kumilos. Pinaikit ni Joaquim ang kanyang mga mata, yes, we're seeking justice for him. May masasabi ka ba tungkol dyan? Iyong mga basura mula sa mga ikatlong baitang mundo ay sinadya pa rin nating maging biktima. Paano kung mapatay ka? Ang katotohanan na naglakas loob kang sumalungat sa amin ay isang malaking krimen. Dapat kang parusahan ng kamatayan. Maging si Jack ay hindi manatiling kalmado dahil doon. Tumalon sa galit si Rudy, sumigaw, mga aso kayo. Biktima, sino ka sa tingin mo? Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko mamaya. Galit na galit si Rudy, at mas lalong nagalit si Chad. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at puno ng galit ang kanyang mukha. Napabuntong hininga si Jack habang inabot ang kamay para hawakan ang balikat ni Rudy, walang saysay na makipagtalo sa kanila. Sa sobrang yabang nila, tanggalin na natin ang yabang na iyon gamit ang sarili nating mga kamay. Kabanata 3500. Pagkasabi noon ni Jack ay hindi na niya hininaan ang boses. Malinaw na narinig ng dalawa sa harapan nila ang lahat. Pang-uuyam ni Joaquim, galit na nakatingin kay Jack. Talagang matapang si Jack na maglakas loob na sabihin ang lahat ng iyon. Bumaba ang tingin niya sa kanila. Siya ba mismo ang gustong kumawala sa kanilang kay-abangan? Napaka-absurd. Ngumisi si Josue. Tumaas ang isang kilay ni Jack, malamig na tumingin sa kanila. May 3 gintong singsing sa paligid ni na Josue at Joaquim. Ibig sabihin may tig-3 singsing sila. Mayroon silang 6 sa kabuuan, na isang magandang balita para sa kanya. Ngumiti siya at lumingon kay Chad, bantayan mo na lang si Mikael. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Kalmado ang boses ni Jack, ngunit matatag ang kanyang tingin. Kakayanin na ni Jack kung kaya niyang talunin sila ng isa-isa. Baliw ang isa laban sa dalawa. Gayunpaman, ang kalmado na tono ni Jack at malutas ang hitsura ay ginawa ito kaya walang masabi si Chad.
Tumango lang siya at bumulong. Natural din silang gumagamit ng mas mababang Ultimate God Rank techniques. Wala pa si Farid sa unang yugto ng kasanayan. Mas malakas ang dalawang iyon kaysa kay Farid, kaya dapat ay lampas na sila sa unang yugto. Ang mga diskarte sa lower Ultimate God Rank ay hindi maaaring maliitin. Kailangan mong maging maingat. Dahan daw ang tumango si Jack. Napangisi si Rudy nang marinig si Chad. Isang confident na ngiti ang pinakawalan niya habang tinatapik ang balikat ni Chad. Hindi naman nagmalabi si Rudy, novel drama. Hindi alam ni Chad ang lahat ng iyon. Medyo natarante siya sa confident na ngiti ni Rudy at parang kakaiba ang lahat. Tumingin siya kay Rudy bago tumingin sa kalmadong si Jack, biglang hindi alam ang sasabihin. Narinig ni Joaquim at Josue ang lahat ng iyon, at nakaramdam sila ng matinding saya. Ultimate God Rank techniques ay wala. Iyon ay hindi lamang basta pagmamataas. Naramdaman pa nilang baliw talaga ang mga lalaking nasa harapan nila. Nabubuhay sila sa isang panaginip. Kahit na ang mga napiling disipulo mula sa mga banal na angkan ng baitang ay hindi makapagsalita ng ganoon, kaya saan nakuha ng dalawang iyon ang lahat ng kumpiyansa mula sa pagsasabi ng mga bagay na walang katotohanan. Parang mas mababang Ultimate God Rank na mga diskarte ang nasa ilalim nila. Napaawang ang labi ni Joaquim. Kumaibat na rin ang labi ni Mikael. Tiningnan niya ang mga ito ng may galit habang nanunuya at sinabing, "Hoy, guys, delusional ba kayo? Sabi mo mahina ang lower Ultimate God Rank techniques. Nagsasalita ka na parang alam mo ang upper Ultimate God Rank techniques." Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.